Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Mapalad ang tao na kayawi ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kayawi ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Palad ang tao na kayawi ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Masaya, masaya, masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Good morning mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Oh, glad to be here again upang makapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Tunay na dakila ang Panginoon at salamat. We could never thank the Lord enough
na palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon at gumigising tayo sa umaga upang tayo po ay muli makapagbigay ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Isang araw na naman upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya, makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita at muli gampanan ng mga pinagagawa ng Diyos sa atin sa araw na ito. At bakit tayo magsalita? Opening prayer. Basahin natin muna yung Salmo 55 verse 22 NLT. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall. Amen. Yes. Diyos amang makapangyarihan, narito po ang iyong lingkod. Kasama ko ang aking mga kapatid na sumusubaybay, nakikinig, nanonood. At dito sa aming home office, andito kami at sama-sama magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Katulad namin inasa, Lord, inilalagay namin sa iyong paanan Yes, Lord. ang lahat ng aming alalahanin sapagkat sino pa nga ba ang mag-take care sa amin kundi ang Diyos namin pinaglilingkuran, Diyos na buhay, at Diyos na pinagpapala ang bawat galaw namin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, Lord, napapasalamat na kami sa lahat ng mga biyayang tinatanggap namin at sa lahat pang biyayang darating sapagkat ang mga biyayang ito'y bigay mo sa amin, sufficient grace at alam po namin sa lahat ng pagkakataon, hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa oras na ito, ang aming pag-aaralan tungkol sa 2 Timothy 5, verse 5, tungkol sa isang atleta. Lord, we pray that your word do its work today. Na makasunod kami, matutunan namin ang lahat ng aming pinag-aaralan at hindi lamang sa aming sarili, mandi maipahayag namin sa mga tao na hindi pa nakarinig na mabubuting balita. Kaya sa mga oras na ito, Lord, tulungan mo kami na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming bibig, maibuka ang aming bibig, ang aming puso, mailahad sa iyo upang ang lahat naming sasabihan, Lord, nararapat lamang sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya give us an understanding so that we may keep your law and follow it fully in our heart. In Jesus' name we pray, amen. And as we come upon your divine presence, Lord, we leave ourselves to you. We are nothing before thee. You are our fullness. And so we lay down all our burdens upon the holy cross of our Lord Jesus Christ, where there is love, grace, and mercy. And thank you for your wonderful loving care for every day of our lives. Thank you for all your providence. And thank you, Lord, sa lahat ng mga sagot mo sa aming mga panalangin. Tunay kang dakila, ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Kaya tinataas namin ang iyong banal na pangalan na sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaralan po natin ngayon yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa 2 Timothy 2. At ang binigyan ko ng title ito ng The Athlete Compete by the Rule. So nakikipagkompetensya siya ayon sa panuntunan. So 2 Timothy 2 verse 5. Yes, an athlete who runs in a race cannot win the prize unless he obeys the rules. Wow. Maraming mga passages din ginamit si Paul sa Biblia tungkol sa Christian life as a race. At babasahin ko sa inyo ito mga kapatid. Unang-una sa 1 Timothy 4 verses 7 to 10 sa Tagalog. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Ang pangalawang Bible verse Hebrews. Ay sa Hebrews 12:1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. At dito sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok
sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So makikita natin mga kapatid na ang konsepto ng karera o takbuhan ay ginamit ni Paul na isang metaphor upang ilarawan ang buhay Kristiyano. Sinabi nga ni San Pablo sa unang Korinto 9:24 na sa pagsisikap na makuha ang walang kasirang korona, siya ay tumatakbo sa paraang siya ay manalo. Sinabi niya sa Filipos 2:16 na hindi niya nais na tumatakbo ng walang kabuluhan. At sa 2 Timothy 4:17, sa pagtatapos ng kanyang buhay, sinabi niya, natapos ko na ang takbuhan, iningatan ko ang pananampalataya. Malinaw na sinasabi ng Biblia na mga athletic event. Wala namang binanggit dito tungkol sa specific na athlete, no? Kung titignan nga natin, meron din ng boxing dito. Merong karera at marami, no? Pero isa lang binanggit dito, isang atleta, no? So, sa buhay Kristiyano, nagtuturo ito tulad ng isang atleta na bago pumasok sa isang competition, maraming pagtuturo siyang dapat malaman, physically, and of course, spiritually, sapagkat yung mga walang self-control sa paglalaro ay laling na-eject karamihan sa tournament. Masasabi natin na hindi pasibo, hindi madali ang isang pumasok sa isang gawain ng isang atleta. Katulad din ng gawain bilang isang Kristiyano. Sinasabi dito ni San Pablo na kailangan maagresibo tayo, masipag, may sakripisyo sa paglalakbay bilang Kristiyano at bilang isang atleta na rin. At makikita natin ang buhay Kristiyano ay isang marathon. Hindi ito madalian. Kaya ang salitang race nga ay sinasabi is an agony, agonizing. At kailangang magtiis ka. May mga talagang tao na kahit na tumakbo ng 20 miles, 20 kilometers, hindi naman takbo. Marathon race, lakad, bilis, and minsan may takbo. Makikita mo talaga physically fit ang mga taong ito. Sa ating kultura, masasabi natin, madali lang naman yung buhay Kristiyano Mas mahirap ang atleta, hindi mga kapatid. Madali sa mga taong para sa kanila ay okay na ako magsimba, nakakasunod ako sa panuntunan ng Diyos. Subalit mga kapatid, marami tayong dapat gawin at ang mga itinuturo ng ministro, mga disciple ni Kristo ay napakahalaga at nagiging halimbawa sila sa pagtahak ng buhay Kristiyano at nakikipagbaka rin sila sa pakikipaglaban sapagkat sinabi nga ni San Pablo na sa takbuhan kailangan tiyakin mo na physically fit ka at of course Kristiyano, spiritually fit ka kapag ikay pumasok sa loob ng kaharian ng Diyos. Yes, sabi ni San Pablo sa 2 Timothy 4:7, nakipagbaka ako sa mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang takbuhan. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya itong si San Pablo, ay pinayuhan niya si Timothy. Kasi si Timothy nag-i-struggle. O totoo naman mga kapatid talaga. Alam niyo ang gawain natin, lalo na yung pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, ay marami tayong mga negative situations na mahaharap. Si Timothy ay mayroong pakikipaglaban sa kanyang gawain sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat itong si San Pablo ay inuusig at binibigyan pa siya ng mga threats na siya ay papatayin. Kaya tuloy, si Timoteo, syempre nababagabag din siya na ganito pala ang gawain, no? Hindi siya madali. Kaya nagkakaproblema si Timoteo sa unang kabanata na sinabi ngayon ni San Pablo sa kanya, Timoteo, pasiglahin mo yung ginagawa natin, itong mission natin sa ating Panginoon. Gamitin mo yung mga pag-aaral, gamitin yung mga espiritual na kaloob sa atin, gamitin mo yung pag-asa na nasa atin
Tanging sa Diyos tayo kukuha ng lakas. Tanging sa Diyos lamang tayo titingin at tutulungan niya tayo. At sinasabi nga niya kay Timoteo, huwag ka matakot yan sa mga taga-Romano na yan. Na bagamat ako ay kanilang pinagbabantaan nila ang aking buhay. Kasi sinasabi din ng mga ibang mga sundalo, ay ikaw din ha, tagapagsunod ka ni San Pablo, ay ikaw rin, makadaranas ka ng hirap mula sa amin, papatayin ka rin namin. Kaya Timothy is also intimidated doon sa mga ibang mga nakakasalamuhan niyang mga tao na ito ay bahagi ng competing in the race of life. Kaya sinasabi ni San Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy, umahit sa tayo sa biyaya ng ating Panginoon at sanayin natin yung ating sarili, tumingin tayo sa mga pagtuturo ng ating Panginoon at yung ating natutunan, ipasa din naman natin sa ibang tao na siya namang able to teach others also. Talagang merong mga pagtitiis at paghihirap, may mga pagtsatsaga na dapat gawin natin sa ating takbuhan ng ating buhay. At kaya ikinukumpira nga ang buhay Kristiyano sa isang atleta na hindi tumitigil sa pakikipagkompetensya para kay Kristo habang sumusunod tayo sa mga tuntunin ng paligsahan. Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano, kapatid, ikaw ay tumatakbo ngayon sa isang karera. You're in the race. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng iyong karera or Christian race, remember, merong starting line, merong finish line, at merong gantimpala, merong premyo. Kaya sa gawaing ito o sa race na ito, sa takbuhang ito, kailangan ng disiplina, kailangan ng sakripisyo, kailangan ituon natin ang ating isipan, ang ating paningin sa ating goal. See? Saan ba nakafocus yung ating takbuhan ng buhay natin? At sa lahat ng mga paraan, take note, merong mga hadlang tayong mga mararanasan. Ngunit, hindi dapat ito maging dahilan upang tayo ay bumagal. Bagkos ito ay maging isang motivation sa atin na tayo ay magpatuloy. Ngayon, titingnan natin, when was the last time na na-realize natin, na naisip natin na, ay, ako nga pala ay nasa isang race ng buhay o the Christian life. Kailan natin huling naisip na tayo ay nasa isang karera. Kaya kailangan ipapaalala rin natin sa ating sarili at sa ibang tao na mahalagang palagi nating maisip ito upang hindi tayo bumagal at bagkos makapagpatuloy tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Marahil sa buhay natin, araw-araw marami tayong inaasikaso, marami tayong mga ginagawa, merong mga kasiyahan, at meron nakakapasok na mga kasalanan. At minsan, nalilimutan natin. We become so very busy in our daily lives sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan sa buhay. Ngunit, ang dapat na gawin, huwag mabawasan ang ating pagtsatsaga at pagsisikap na tumakbo ng mahusay at mabuti at maging matatag tayo at maging maayos ang ating isipan that we have a goal to reach. At kung makikita natin itong ating 2 Timothy 2 verse 5, ang sabi, hindi ka mananalo ang isang atleta o ang isang participant sa isang competition, hindi ka mananalo kung hindi ka susunod sa alituntunin ng paligsahan. Now, there is an important word there, and that word is, what's the word? Obedience. You see, mula pa sa Genesis, sa panahon ni Adan at ni Eva, itong word na itong obedience ay nandoon na. Pagkat makikita natin na ang dalawang ito ay sumuway sa kagustuhan o panuntunan ng ating Panginoon. At maging hanggang sa ngayon, yung salitang yan ay talagang napaka-importante sa buhay nating lahat. And we have to realize na ang buhay natin, take note, ang buhay natin, tayong lahat ay nakapuloob sa napakaraming alituntunin sa buhay natin. Mayroong mga rules and regulations sa traffic, may mga rules and regulations ang eskwelahan, maski pag pumasok ka sa opisina, mayroong mga policies ang iba't ibang kumpanya, and even in different churches, mayroong mga alituntunin dyan sa loob ng simbahan. So makikita natin na tayo ay napapaligiran ng mga iba't ibang mga alituntunin. Ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Susundin. That's why obedience is a very important word
in our daily life. At sinabi ng 2 Timothy 2 verse 5, hindi ka mananalo kapag hindi ka sumunod sa alituntunin ng paligsahan. Now, ang tanong natin ngayon, bakit sinabi ito sa verse 5? Bakit mahalaga ang obedience sa training ng isang athlete? Ano ba ibig sabihin ng obedience? Ang simpleng salitang obedience ay akala natin nakakasunod tayo, pero kadalasan aminin na natin pag hindi natin gusto yung amo nating pinaglilingkuran Yung inutos, pag hindi gusto. Hindi gusto, may sama tayo ng loob. Kaya para sa akin, it is an steadfast obedience. Kailangan ang iyong puso nakatuon kung sino ang pinaglilingkuran mo, ang Diyos, hindi ang tao. Kung ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, you obey the rule. Excuse me. You obey the rules na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi maskin si Heso Kristo, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang buhay, ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Marami na tayong naranasan, mga kapatid, tungkol sa pagsunod natin, lalong-lalo na sa mga salita ng Diyos. Magkakamali tayo, pero bumabalik ulit tayo upang makasunod. Katulad ng isang atleta, minsan nadadapa na pero bumabangon at nagpapatuloy sa kanyang paglahok. So ang pagsunod ay pag-uugali na may magalang at maingat na pagsunod sa alituntunan na ipinag-uutos sa atin. Ang simpleng pagsunod ay isang art din para sa akin. Kaya natututunan yan. Sa maliit na bagay na pagsunod mo, magwalis ka, nakasunod ka. Magtapon ka ng basura, nakasunod ka. Yung mga simpleng ganon, immediately, the Lord will give you the graces na makasunod sa mga mabibigat na bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, lalo na sa mga pastor na binigay ng Diyos para pamahalaan ang isang church. Kaya ang synonym ng obedience ay masasabi natin ding good behavior, submissiveness, and conformity to the rules na sineset ng isang kumpanya o sineset ng Biblia upang magkaroon ng reverence and orderliness sa pagsunod natin Ang sa nakita ko pa nga rito alam niyo kapatid, yung obedience is an act of respect. Kasi kapag merong pinagawa sa iyo, alam niyo actually, meron nga akong isang lesson dito, different kinds of obedience. Ang dami nga something like 15 or 20 types of obedience, pero tingin nila obedience yan but actually they are not. See, alam niyo, kapag sumunod ka sa isang panuntunan o sa isang otoridad na nagbibigay sa iyo ng mga kautusan, ito ay isang paggalang. Paggalang, sapagkat kinikilala mo yung nag-uutos sa iyo. Lalo't higit kapag ang nag-utos ay ang Panginoon, hindi ba't mabutit marapat na siya ay ating tanghalin at ating sundin, at ito ay ikalulugod ng puso ng ating Panginoon. You see? Kasama sa pagsunod, kailangan alamin mo rin kung ano yung inuutos sa iyo, di ba? Oo. Okay. At babantayan mo rin ang sarili mo. Pag nakasunod ka naman, sunod tuloy-tuloy na yan na makasusunod ka sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Sa Salmo 119 verse 31 to 32, itong mga tuntunin mo, O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin, dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. So, I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding. Ibig sabihin, as you continue to be obedient to the master, mababroaden ang iyong pangunawa na ang pagsunod pala ay napakadali sa tulong ng banal na Espiritu. Is obedience better than sacrifice? Okay. One example is in 1 Samuel 15:22 to 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba, higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog
At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam. At ang katigasan ng uloy, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil ka rin niya bilang hari. So, sa isang paligsahan, mahalaga po yung mga different disciplines. Maski nga sa eskwela, sa ibang bansa pala, they don't call the subjects, yung mga different class subjects na subjects. Sa Pilipinas, we call them, ano mga subjects mo? Ano ka ngayon, first year, second, ano subjects mo? You know, in other countries, nakita ko, yung mga subjects sa eskwela, they are called disciplines. Una, hindi ko naintindihan eh. Tapos nung pinag-aaral ko, tinawag nilang disciplines kasi you are being taught by your teacher. And those teachers are meant for you to have learning and for you to have discipline. Now, these teachings are meant to discipline you and help you have a good character or a good behavior. So ngayon, dito sa karera ng paligsahan o kompetensya, athletic competition, ang obedience at discipline ay mahalaga. Ang mabuting disiplina ay bumubuo ng positibong saloobin na siyang pinakamahalagang bagay na kailangan ng mga kalahok sa karera. Yes, a good discipline is very important. Kasi papaano natin matututunan at papaano natin masasanay ang ating sarili sa mabuting paglaban o pakikipagkompetensya sa karera kung hindi tayo properly disciplined. Ang disiplina ay lumilikha din ng kumpiyansa at pagkasabik, confidence at eagerness. Kapag alam natin na tayo ay nakasunod, so ikaw isang atleta ka, nasunod mo yung panuntunan ng iyong career o yung karera mo, alam, malakas din naman ang loob mo na lumaban doon sa paligsahan. Kaya kung tayo ay mayroong pagsunod at mayroon tayong proper discipline sa ating buhay, nagiging aktibo tayo. We become active participant doon sa karera. Ano ibig sabihin ng disiplina at saka yung obedience? Yung pagiging masunurin natin. Yung pagsunod sa mga direksyon. Pagsunod doon sa mga utos sa isang authority o sa isang coach. Kapag ikaw ay member ng participant ka sa isang paligsahan, meron kang coach eh. Kailangan sumunod ka. Ito po ay pagpapakita ng isang magandang pag-uugali na kapag naroon yung iyong coach o yung naroon yung authority at ikaw ay tinuturuan, mabuting sundin. Kasi tayo rin naman, o yung atleta rin, yung participant din, siya rin naman ang madidevelop at siya rin naman ang makikinabang sa kanyang pagsunod. Itong disiplina sa sarili, naku, napakahalaga nito. Kailangan nating lahat ito. Kasi kung minsan, because of the business of life, nakakalimutan na nga natin eh. Dahil sa pagmamadali natin, kaya yung ating mga pagkilos, kung minsan nawawala na tayo sa mabuting kaalaman. So being obedient is following directions or commands. You see, mahalaga ito. Now, whereas having self-discipline, ito naman, mahalaga ito. Ito kailangan din natin ito, personal discipline, is making those choices, doing those things, doing those actions without the presence of reminders or coach or adults or authority. Kaya yung self-discipline, pag-aralan pa po natin ng malalim. I encourage everyone to study about this obedience and discipline. Now, these are really very good topic to study, Now, what makes people obedient? Bakit sila sumusunod? Ito, karaniwan yung mga tao sumusunod sa utos, lalo yung mga participants sa competition. They obey because they want to win the prize. Now, meron namang iba, sumusunod sila because they want to receive praises. Ngayon, meron namang iba, sumusunod sila kasi ayaw nilang masabihan sila ng hindi maganda pagka hindi sila sumunod. But all in all, mahalaga po ang pagsunod sa mga panuntunan. Hindi lamang sa isang karera o isang paligsahan, maraming panuntunan ang itinuturo ang ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. At kung ang mga panuntunan ito ay ating susundin, mapapaayos po ang ating buhay sa pang-araw-araw na takbuhan ng ating Christian life. Now, we have another question.
Ano yung consequence ng disobedience in athletic competition? Yun yung nakita natin doon sa 2 Timothy 2 verse 5. Ano ang sabi? The participant cannot win. You will never win. Hindi pwedeng manalo ang kalahok kung hindi ka susunod. Of course, you may be having a good training, but when you are already on the race, ay mas stricto ang kanilang mga panuntunan doon. You have to follow the rules and regulations. At kung hindi ka susunod, hindi ka makakasali at hindi ka mananalo doon sa kanilang race. Now, the Christian life is compared to a race. Ano ba ang pagkakapareho ng athletic competition sa Christian race? So, unang-una, both require attention and effort. Ito pong buhay natin at maging ikaw ay participant sa isang athletic competition, kailangan po rito ang attention at pagsisikap. We need to be attentive to what we are doing. Now, secondly, it requires self-denial at saka perseverance. Of course, kailangan ng pagtsatsaga, perseverance. Alam niyo, minsan kasi nakakapagod eh. Totoo naman, di ba? Buhay natin, sa dami ng ginagawa natin araw-araw, sa dami ng inaasikaso natin, napapagod naman din tayo. At ganun din naman ang atleta. Habang siya ay nagtitraining, nakakaramdam din naman siya ng pagod. But, kailangan po natin magtiyaga at patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon at ang banal na Espiritu ay magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. And then thirdly, both have a strive to the finish line. So, ibig sabihin, lahat tayo, if you are in athletic competition or we are in a Christian race, meron po tayong inaasam pagdating sa dulo, naasam natin na tayo makapaglingkod sa Diyos, tayo ay maging disipulo, and more importantly, matanggap natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. At yung may presyo yan, may premyo pa yan, di ba? Ano ba ang premyo na matatanggap natin dyan? Finish line. Dito sa prize. Yung premyo sa athletic competition, kapag naabot mo yung finish line, meron kang statue o meron kang plaque na ikaw yung first winner. Ngayon, sa finish line ng mga Kristiyano, kayong mga kapatid, ano yung pinaka-premyo natin mga kapatid? Pagdating ng panahon, ay mayroong ipinangakong buhay na walang hanggan sa atin at magagampanan natin ang misyon na ipinagawa sa atin ng ating Panginoon. At Usually, wreath yun, di ba? Gold wreath, pero nasisira. Pero yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon ay imperishable wreath na manggagaling sa Kanya. we have to remember, mga kapatid, that whatever we do here now, pagdating ng panahon, mabuti man yan, o hindi naman yan nakasunod sa ating Panginoon, ay may karampatang reward na ibibigay sa atin. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga participants tayo sa isang Christian race, mabuti na ang goal natin sa buhay ay matupad natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Gampanan natin yung goal na iginawad sa atin ng ating Panginoon. At yung mga winners naman, paano naman natin titingnan yung mga nanalo? Sa athletic competition, there is only one winner after the race. Pero sa Christian race, mga kapatid, lahat ng participants na umabot sa finish line ay winner. You see? Winner tayong lahat. Magpatuloy lamang tayong lahat. Hindi isa lang ang winner. Lahat ng mga participants. So, meaning to say, lahat tayo. Kaya yung Matthew 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Those who will endure up to the end will be saved. Sa athletic competition, merong first winner, merong second winner, merong third winner. But in the Christian race, lahat po tayo nagtiyaga, nanatili, at patuloy na umiibig at sumusunod sa Diyos. We are all what? Winners, you see? So, pero napaka-importante rin na sabi nga, isa lang winner sa isang competition sa Athletic competition. Pero tayo, lahat tayo magkakaroon ng kumbaga prize, no? Pero kailangan din tulungan natin yung mahihinang Kristiyano na nabubuwal. Huwag nating bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo sumunod iiwanan kita. Hindi, mga kapatid. Ang inumpisahan ng Diyos ay tatapusin niya.
Huwag nating akalain natin na malakas tayo at kaya natin na tapusin ang binibigay ng Diyos. Kailangan din ang tulong natin sa mga taong mahihina hanggang ngayon. Kailangan natin tulungan sila. Huwag natin silang pababayaan. At kailangan nating makita na inimpisahan niya ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu at tinulungan niya tayo hanggang makarating sa ganitong position. At kailangan natin, huwag nating pabayaan na maiwan sila sa competition na ibinibigay sa atin ng Diyos. Spiritual competition na tinatawag natin. Ito nga rin ang nakita ko, alam niyo mga kapatid, tayong mga manggagawa, no? Tayo ngayon ang naririto. Tayo ay pinadadala sa mga iba't ibang mga lugar, sa mga iba't ibang outreaches, sa mga iba't ibang mga grupo na kung saan tayo ay naghahayag ng banal na salita ng Diyos. Mabuti sigurong tingnan natin ano ba ang pangangailangan ng grupong ito. Bakit ba ako pinadala dito? Ano ang balak kong gawin sa grupong ito? Ika nga magkaroon tayo ng study, pag-aralan natin, let's meditate, upang matulungan natin ang mga iba't ibang kapatiran natin na nangangailangan na pasiglahin sila sa takbuhan natin dito sa buhay Kristiyano. Maraming mga iba't ibang mga reason kung bakit masigla ang isang grupo o hindi. O ang isang grupo ay nangangailangan ng tulong. Tayo ngayon na humahayo, mga kapatid, pag-aralan natin at tingnan natin ano ang maitutulong natin sa kanila upang sila ay ma-revive, makapagpatuloy sa takbuhan ng Christian race sa buhay. At kasama rin natin sila hanggang marating natin yung yung finish line ng karera ng buhay. See, yung competition. Yung competition na tinatawag ay hindi tayo nakikipag-compete sa isa't isa. Mandi nagtutulungan tayo mga kapatid. Once na makita natin ang pangangailangan ng isang grupo at tinulungan natin siya, magmamanifest yan sa mga members din natin, magtutulungan sila upang yakagin at buksan ang mga puso na mga nanghihina na mga mananampalataya. So kailangan din natin ng tulong nila, hindi lang sa ating mula sa ating leader, mandi tayo magtutulungan bilang mga ministro, disciple, and coordinator. Kailangan natin ng tulong nila upang maipahayag ang mabuting balita. Sila nga ang nag-i-invite kung sino ang dapat makarating sa isang pagtitipon. Kaya kailangan natin ang bawat isa mag-unified, magkaroon ng teamwork upang makita natin na ang the finish line ay ang riveted on one goal. Focus lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, yung finish line sa athletic competition, if there is one competition, now after the race or after the competition, meron ng winner first, second, and third. So tapos na yung competition na yon. So tapos na, siguro magkakaroon ulit ng ibang project ulit yung mga organizers noon. But in the Christian race, once we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are now into the Christian race of life. Patuloy po tayo at sinasabi nga na ito ay panghabang buhay. Ang finish line natin ay kapag nagampanan na natin ang lahat ng ito at darating ang panahon na tayo ay tatanggap ng gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Now, sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay, maraming mga iba't ibang mga sitwasyon ang ating mga mararanasan. You see, sa competition, sa athletic competition, there are times, meron din talagang mga nararanasan itong mga participants na kahirapan along the race. No, merong mga lumalaban dyan, lalo especially doon sa takbuhan, yung running race. Alam nyo, meron silang tinatawag na hitting the wall. Ibig sabihin, nauubusan ng hininga, nauubusan ng energy. That's why they fall, natutumba sila. Now, in the Christian race of life, there are times, nararanasan din natin yun. When we become so tired, when we become so, para bang agitated ka sa mga lahat ng pangyayari sa buhay, at merong mga negative situation na nangyayari din, that you hit the wall. Meaning, nanghihina ka, nawawalan ka ng energy to move on, and then to go on. At meron din, there are times, in the Christian race, merong naladapa, merong natitisod, minsan nababad trip ka doon sa karera, at kung minsan naman,
late ka na nag-umpisa. Paano yun? Makakaabot pa ba ako sa finish line? Late na ako nag-umpisa, kapatid. Tandaan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Tutulungan niya tayo dito sa takbuhan ng buhay natin. Maaaring sabi mo, late na ako eh. Papaano yan? May edad na ako, kapatid. Hanggat nandyan ang Panginoong Hesus, nandyan ang Banal na Espiritu, tutulungan niya tayo. At mararating natin ang finish line sa konting panahon na natitira sa buhay natin. Kaya yung Philippians 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang sinimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Dahil kasi ang gusto ni Lord, yung kanyang mission, makihati tayo sa kanyang mission dito sa lupa. Kaya gawin natin ang lahat ng magagawa natin, ha, para magampanan natin yung mga pinagagawa ng Panginoon. Okay. Now, sa kapito, yung athletic competition, yung perseverance niyan, importante yan. What is perseverance, Pastor Oying? Pagtsatsaga. Kung makikita natin ang lahat ng mga atleta na nagtsaga, ay nakamtan nila ang goal nila sa kanilang buhay. Maring sabihin natin, kaya yan nagpupursige dahil malalaki ang sweldo niyan pagdating ng panahon, lalo na kung basketball player ka. Pero sa buhay na isang atleta, may binigay sa kanilang ang Diyos na gift. Physically fit, katawan na malakas, sabi nga, yung puso ay maliit, kaya ang paghinga ay taman-tama sa takbuhan. Yung mga Ugandan player, no? Yung mga malalayo, ang tinatakbo, yung mga bukid, bundok, makikita mo, simple lang pagdating sa patag na takbuhan. Yan ay bigay ng ating Panginoon. Kung yan ay binigay sa kanila, at tayo naman ay binigyan ng pagkakataon, hindi man sa physical na takbuhan, spiritual na takbuhan, kailangan natin gamitin yung gifts na yan, yung talent na yan, sa pagpahayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Walang susuko, walang titigil sapagkat ang katapusan ng ating buhay ay pag tayo kinuha ng ating Panginoon siguro. Ganun lang, no? Pero ang sinasabi nga, sa pagtakbo may tinatawag din na sanctified sweat. Kung baka si Lord nagbuwis ng dugo, tayo sanctified sweat. Katulad ng ating physical na body, soul, and spirit, nasa sanctification process tayo. Pati pala yung ating pawis na inalalabas, parte yan ng pagbibigay ng kalinisan ng ating Panginoon. Kumbaga, di ba, pag ikaw nga nag-sweat, minsan may amoy, pero yung inilalabas yan upang bumawala sa ating buhay na physical at magkaroon ng pabango sa ating katawan na magdudulot sa atin na spiritually ng magandang halimbawa pag tayo nagtuturo na sa ating mga pinapasulan. Yung persistence, pagtsatsaga, it means doing something despite difficulty or delay in achieving success. Tuloy-tuloy pa rin, mga kapatid. Talaga naman kasi merong mga minsan may hadlang. Di ba sa race, may mga nadadapa. Di ba? Pero makita mo yung sa race, patuloy pa rin sila. Minsan inaakay na, pero tumatakbo pa rin. Maski na huling-huli ka na darating do sa finish line eh. Pero pinapalakpakan talaga ng mga tao sapagkat nandoon yung kanilang desire, determination para sila ay makapagpatuloy. Kaya yung Philippians 3:13-15, sinasabi dito, di ba? Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagay ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na nakamtan na. So sabi niya, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Yung sinasabi ni Pastor Oying kanina na we have to let go. Yes, mga kapatid. You know, there are times when we are being trained for competition,
there are really some kind of attitudes or behaviors that we have to let go para po makapagpatuloy tayo sa ating karera at participate tayo ng malinis. You know, there are times kasi na yung mga attitudes natin, kailangan po talagang ayusin Kaya mayroon training. At yung panuntunan, yung rules and regulations ng paligsahan, mahalagang sundin ito Kasi talaga, these rules and regulations are given to us to make us fit and be able to run the race. And then focus. Now, another thing, very important thing is yung focus. See, a participant should be focused on the goal. See, the participant should be focused on the finish line to win the race. So, dito sa ating Christian race, ano ba ang focus natin? So, ang focus natin, unang-una, marating natin yung magawa natin ang pinagagawa ng ating Panginoon. At upang magawa natin, we need to be focused on our Lord Jesus Christ. So, we need to become a disciple of Christ and then receive the promised eternal life. Si Paul ay mayroong kahariang attitude, kingdom disciple attitude. Ang gusto niya mangyari kasi tayong lahat ay pumasok sa kaharian ng Diyos at kung tayo ngayon ay nandirito na sa kaharian ng ating Diyos, makapamuhay tayo ayon sa panuntunan ng kaharian ng ating Panginoon. At makikita natin, maaaring sabihin natin, paano ako makakapamuhay ng kingdom living samantalang ako naman ay nandirito sa mundong ito? Yes, kapatid. See? Pero nandito tayo sa mundong ito, but our lifestyle is that of the kingdom of God. See, kakaiba ang pamamaraan ng uri ng buhay sa kingdom of God sa pamamaraan ng buhay sa mundo. Paano ako, Sister Remy, mabubuhay sa pamamaraan ng kingdom of God? Kaya nga nung matapos tayong tumanggap sa ating Panginoon, napansin nyo ba, dinala tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at lahat ng ating napag-aaralan, gagamitin natin ngayon yon sa ating buhay Kristiyano, tayo ngayong nasa kaharian ng Diyos. Yung lifestyle ng kaharian ng Diyos, yun ngayon ipapamuhay natin. Yung napag-aaralan natin, ipapamuhay natin. Yun ang pamamaraan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, bawal ang absent. Para alam mo kung paano ang lifestyle ng kaharian ng Diyos. Kasi pag absent ka na absent, hindi mo ngayon malaman, di ba? Kaya mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. You see? Okay. So, hindi ka pala pwede mag-absent pag atlete ka. Oo, kasi importante, you need to be trained. And then the coach, palaging magsasabi yan ng mga pamamaraan, this is how you gonna do it. At pagkatas, kapag ikaw nagtitraining ka, i-correct ka niya kung meron kang maling ginawa. Alam niyo, ang isang atleta sa athletic competition, you cannot do your own thing. You cannot do your own thing. Sariling, You have to follow the rules. You have to follow your authority. You see? Kaya nga, di ba, minsan, example natin yung boxing, Okay. Halimbawa, nandoon ka na sa gitna ng ring. Kaya mayroong coach Pagpunta doon sa side, di ba, kino-coach ng yung kanyang yung boxer niya, ganito ang gagawin mo, ganito, gano'n. Even in basketball, di ba? Kapag nagkakaroon sila ng, what do you call this? time out. Yung time out, tinuturuan sila ng coach, ikaw ganito gagawin mo, ikaw yung gaganito. If you're a player at hindi ka sumunod, ay nako, mamumroblema ang grupo sa labanan. Kaya mahalaga talaga yung discipline and obedience sa paligsahan. So really, God has a purpose in our lives, mga kapatid. We have a race to run in our lives. We have a destiny to live out. Meron tayo talagang ibinigay ang Diyos sa atin na para ipamuhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. We cannot just live on our own and doing our own thing. Kaya nga pinag-aaralan natin yung mga iba't ibang laws, yung mga iba't ibang mga alintuntunin ng ating Panginoon. At yan tinatalakay natin sa pang-araw-araw nating GMJ, mga kapatid. Kaya napakaganda ng ating mga pag-aaral. Okay. Ano ba ay ni-exhibit ng isang atleta para ma-maintain niya yung kanyang kumbaga healthy physically at ang kanyang katawan ay hindi nagiging sagabal upang
magkaroon ng hindi niya makamit ang victory na nais ng coach niya o nais ng isang kanyang country. Naalala ko nga, di ba, FIBA World Basketball nandito sa atin. Sabi ng isang player ng France, hindi namin na kamta ng aming goal na manalo, hindi man lang kami nag-qualify. Nakakahiyang umuwi sa aming bansa. Narinig niyo ba yan? Nabasa niyo ba? Isang player, nahiya daw siya sapagkat pinadala sila ng bansa nila upang ang goal ay manalo. Pero kinapos sila, kumbaga, hindi nila nakamtan ang goal na manalo. So, na-disqualify sila. Parang nahihiya ngayon silang umuwi. Si Lord, hindi tayo pahihiya. Maring nagkakamali tayo at nadadapa, subalit sabi niya, tumayo ka ulit. Dadalhin kita. At kung ano man ang kakulangan mo, kung hindi mo naman nakamit sa umpisa, tutulungan pa nga rin kita hanggang matapos mo yung goal na pinagagawa ko sa iyo. Yun ang binabanggit natin dito. Kaya yung isa sa mga nagpapahirap sa isang atleta, yung sinasabi nating self-control. At nakikita naman natin na kapag ang isang atleta ay walang self-control, na disqualify. Lalo na yung mga, lahat naman tayo nanonood ng basketball, no? Pag dalawang beses ka na technical, out ka na, ejected ka na. May mga player na nawawala yung self-control sa kanila. Imbis na bantayan, sinasaktan ang isang player na kalaban. So, na-eject sila. So, napaka-importante na ang isang atleta ay mag-maintain ng self-control at ganun din ang ating spiritual na buhay. Tayong mga ministro, binabanggit ng ating Panginoon dito sa 1 Corinthians 9:25-27, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahagan natin ay pangpahabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So everyone who competes in the games exercises self-control in all things para yung ating hinahagad na gantimpala ay makamit natin hanggang marating natin ang finish line. Okay. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, meron pa tayo rito tatalakayin. Batiin muna natin yung mga may birthday ngayong araw to, September 8. Happy birthday, Sister Shirley de la Peña, Sister Sonia James, Sister Ivy Dalisay, Sister Delia Diokno, Sister Lisette Montenegro, Sister Mary Grace Flora. Happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your special day. This is a beautiful day, a God-given day sa inyo. Purihin ang Panginoon at nakikiisa kaming lahat sa inyong pagsasaya sa inyong birthday ngayon. So happy birthday and God bless. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ang ating Panginoon. So, mahal ka, repeat new song of the week. Sa iyo, nagtitiwala at naniniwala, composed by Sister Tess de los Santos. Pakikinggan muna natin to. Okay, let's listen.
sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, umuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Akala ko'y malakas ako. Akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, umuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo
pagpapatuloy natin, mga kapatid, tandaan natin, ang premyo sa buhay Kristiyano ay nasa hinaharap. Maring marami ang hindi nakakasunod o nahihirapan na makatakbo sa kanyang spiritual life dahil sa likod niya ay nandun pa rin yung inaalala niyang kasalanan na nagawa niya. Maring ito'y nagpapahirap sa kanya. Ang akala niya kapag ang kasalanan na yun ay nagawa niya nung nakaraan na yun, kumbaga nakapatong pa rin sa kanyang likod yun. At alam mo naman ang kaaway, habang tumatakbo ka sa spiritual na buhay, dinidiin niya na yung pagkakamali mo, hindi ka pinatawad. Halos hindi ka na makagalaw dahil yung kasalanan na nagawa mo, kung palagay natin talaga napakatinding kasalanan, yun ang nagpapahirap sa atin upang hindi tayo makatakbo ng maigi. So pagtandaan natin, ang binuwis na dugo ng ating Panginoon, ang kamatayan na ginawa ng ating Panginoon ay lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Kaya wala nang dahilan upang hindi natin marating ang finish line na sinasabi ng ating Panginoon. I remember, nung bago-bago pa kami dito sa Charismatic Renewal, meron kaming kapitbahay. Nandun pa tayo sa St. Therese. Nakausap ko yung kapitbahay namin, isang matanda, if you remember. Sumama naman siya, sumasama siya sa amin sa St. Therese. And then, it's been quite several years na kasama namin siya. Until finally, nagsabi siya sa akin, alam mo, Sister Remy, sabi niya, alam mo, hindi ako napatawad pa ng Diyos. Ha? Ang tagal-tagal na natin nagpupunta dito sa St. Therese. Hindi, napatawad na tayo ng ating Panginoon. Hindi talaga. Bakit? Anong alalahanin mo? Di, may kasalanan kasi ako at hindi yung pwedeng mapatawad ng Diyos. Hindi, sabi ng pagtuturo, lahat ng kasalanan natin napatawad na. Hindi talaga ako mapatawad ng Diyos. Ano ba yung kasalanan mo? Matanda na siya. Actually, wala na ho siya. Namatay na siya. Sabi ko, ano ba yung kasalanan? Basta, ano nga yung kasalanan mo? Sabi ko nga ganyan sa kanya. Talagang, ano ba kasalanan mo? Kasi nag-abortion ako. Ay, Panginoon ko, matagal ka nang pinatawad ng Diyos. Ang tagal-tagal na natin dito pumupunta sa St. Therese. Alam niyo, all these years, alam niya hindi siya napatawad ng Diyos. So ito ngayon ang sinasabi natin, yung past guilts, no? Hindi makaabante, hindi makatakbo sa Christian life. Kasi dala-dala yung mga ganon. Bakit? Kulang kasi ng pangunawa, kulang ng understanding, kulang ng kaalaman na ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay complete, 100%. Na kapag nandoon talaga yung ating paghingi ng tawad sa ating Panginoon, clean slate tayo. Di ba? Sabi nga niya, I will make you white as snow. Awa ng Diyos, ay nakaunawa siya. At siya naman ngayon ay bumalik na sa ating Panginoon. Okay. 2 Timothy. Sige, basahin ko ulit itong 2 Timothy 2, verse 5. Also, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. Sa itong 2 Timothy 2 verse 5, this is a single verse, pero this is broken down in 3 phrases. Mayroong 3 importance dito na makikita natin. And they all start with letter C. At unang-una yung contest. Mayroong paligasahan, di ba? Yung Greek word, competes as an athlete, means continual, ongoing, never-ending competition. So, atleo is where we get our English word athletic. Now, this verb means to compete for something, to engage in a contest. Meaning to say, you are actually involved in the contest. So, yan ang sinabi rin ni San Pablo kay Timoteo sa talatang 5 ng 2 Timothy 2. Yung yung salitang Griego, nakikipaglaro bilang atleta, ito po ay isang pandiwa na nangangahulugang active tayo sa ating pakikipagkompetensya. Now, inilalarawan ng competition, yung kailangan po natin mga kapatid, yung determination na tayo po ay gagalaw, kikilos hanggang sa ating makakaya. Ito yung ating motivation sa ating pakikipagkompetensya. Mahirap. See? Madaling sabihin, I'm in a race. But actually, kapag nandun ka na, yung iyong pagkilos ay hindi po madali. Talagang nandoon yung ating motivation, nandoon yung ating pagtsatsaga, nandoon yung ating pagsisikap, na tayo ay maging panalo, a winner.
nakikipaglaban tayo sa kahusayan. So, we have to do our best hanggang sa makakaya natin. And after all, kapag meron naman tayong pangangailangan, all we have to do is pray to Jesus. Jesus is just a prayer away. At nandiyan dyan ang banal na Espiritu upang tayo ay samahan, lukuban ng kanyang kapangyarihan at makapagpatuloy tayo sa isang mabuting takbuhan ng buhay. You remember our Lord Jesus Christ? He is our great example. Alam niyo, maski napapagod siya, maraming mga tao, patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nangangaral siya, nagtuturo, nagpapagaling, naglilingkod. Maski napakalalim na ng gabi, patuloy pa rin siya sa kanyang mission. Bakit? Our Lord Jesus Christ is focused on doing what He should be doing. Kaya nga makikita natin, ang tanging Diyos natin, He is a great example of living a life fulfilling the will of God. Kaya yung ating Panginoon ay tanging siya lamang ang ibinigay ng pangalan ng Diyos mula sa langit para sa ating kaligtasan. Now, the first C is contest, C, competition. Now, the second one is the word crown. Ito naman, yung crown. Kaya nga sinabi dito, an athlete who runs in a race cannot win the prize unless he obeys the rules. Hindi siya nanalo ng premyo. Pero bago dito sa verse 5 ng 2 Timothy, basahin ko itong sinabi ni San Pablo sa 2 Timothy 4:8. Sa hinaharap ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran na igagawad sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom. Sa araw na iyon, hindi lamang sa akin, kundi maging sa lahat na nagmahal sa kanyang pagpapakita. So, may putong na dumarating sa mga naglilingkod kay Kristo. Ang salitang putong ay nangangahulugan na wreath, garland o diadem, ang korona ng tagumpay. Ano ang sinasabi dito ni San Pablo? Na ang koronang ito ay hindi mo kukunin. Ito ibibigay sa iyo na sapagkat ipinagpapatuloy mo ang iyong gawain bilang isang mabuting Kristiyano. Ibig sabihin, sa tulong ng Banal na Espiritu, makukuha mo ang premyo sapagkat nakakasunod ka sa alituntunin ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi ni San Pablo nga dito sa 4:8, nakalaan na para sa akin yan sapagkat matuwid ang hukom na aking pinaglilingkuran. Okay. Sa buhay natin, di ba makita natin dito sa Corinthian, you remember yung straw, di ba? Yung ating gawain. Yung 1 Corinthians 3:10-15, basahin ko na lang. According to the grace of God, which was given to me like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident. For the day will show it, because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. Now, if any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Ano ang pinapahayag sa atin? Na sa ating pagpapatuloy, ang ating gawain ay may karampatang gantimpala pagdating ng panahon. Kung ano man yan ang ginawa natin, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng karampatang crown or putong or gantimpala. So what do we have to do? Magpatuloy tayo with perseverance. Let us do our best. Lahat ng ating makakaya with the help of God, with the power of the Holy Spirit, with continual prayer to our Lord Jesus Christ. Kaya yung ating mga works and deeds, yung ating mga ministries, let's all offer them to our Lord Jesus Christ for the glory of God. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ang laging hangad natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya mabuti na alamin natin kung anong purpose ng Panginoon, alamin natin kung ano ang kanyang mga panuntunan, alamin natin ngayon kung ano yung mga dapat natin gawin, and with the grace of God, sa tulong ng Banal na Espiritu ay magagampanan po natin at natatanggap natin ang ipinangako sa atin na gantimpala. Now, the third letter C is criterion or the criteria of the competition. Okay. Okay.
kapag ang isang tao ay nakikipag-competition, there is always a criteria. Maliban kung siya ay nakikipag-competition ayon sa mga atletica rules and regulation, si Paul ay nagsabi kay Timoteo na gawin mo ang mabuting gawain, gawin mo ang mabuting pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa mga larong Griego, mga kapatid, alam nyo, noon, in the olden times, meron din silang requirement bago ka makapasok sa kanilang athletic competition. You see, ang unang-una ay kailangan matugunan mo ito. Una, kailangan maging isang tunay kang Griego. Pangalawa, kailangan kang maghanda. Hindi bababa po sa 10 buwan o 1 taon ang pagtitraining mo. Ito yung nung unang panahon na. At pangatlo, kailangan mo makipagkompetensya sa loob ng mga particular na tuntunin para sa isang particular na kaganapan. Meaning to say, you have to really obey the rules and regulations of the competition. Now, kung ihahambing naman natin yan dito sa ating sariling buhay espiritual na ikino-compare sa isang athletic competition. So, unang-una, Magiging kailangan born again ka. yes. Dapat kang ipanganak na muli sapagkat binago na ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ka ng banal na Espiritu upang maging bago ka sa paningin ng Diyos at bago sa paningin ng kapwa mo. Pangalawa, dapat kang maging nakatuon sa spiritual na disiplina, may pagsamba sa Diyos, panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. At lahat ng biyaya na ibibigay sa ng Diyos upang matugunan mo ang lahat ng gawain na espiritual. Ikatlo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng mga batas na upang ipamahala sa iyo ang espiritual na bagay hanggang marating mo ang tunay na born again believer. Sapagkat ang pagiging born again ay hindi lamang sa salita. Kailangan makita sa ito sa gawa at sa iyong pagsasalita. Okay. Now, describing the Christian life, mga kapatid, involves 4 elements. So, una, influence. Sino ba ang nag-i-impluensya sa iyo para ikaw ay makapagpatuloy? So, ang tugon natin, basahin natin yung Hebrews 11. Nandiyan dyan ngayon yung mga heroes of faith. Pag pinag-aralan mo to talaga, when I was reading this, nakita ko yung mga dinaanan nitong ating mga ninuno compared to what we are experiencing right now. Alam niyo, mas matindi po talaga ang kanilang naranasan. But they continued to run the race. At nakita natin ngayon, silang lahat ay nagtagumpay. At sila ngayon ay kinikilala ng ating Panginoon. But of course, first and foremost ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakagandang pag-aralan itong mga heroes of faith, studying one by one, all of them, you're gonna see paano sila namuhay, how they live their life, and how they live their faith. Kaya kapag nawawalan ka ng lakas ng loob, yun sinasabi nilang hitting the wall. These are the times na walang ka na ng energy, there's a loss of energy. Ako kapatid, basahin mo yung Hebrews 11. Nakakatuwa ito. You're gonna be inspired. You're gonna be motivated. How these people continued with all of these hardships na dinaanan nila. At makita mo hindi ho madali. Si Stephen, anong ginawa? Pinagbabato. Yung iba pinutulan ng ulo. Napakahirap yung pagyurak sa kanila, yung reproach and contempt na naranasan nila. It's no ordinary experience that they experienced. And ikalawa, yung Christian life, di ba, it involves what? Preparation. Okay. Mahalaga yan. You cannot compete in any competition without preparation. Hindi ka pwedeng pumasok lang at sabihin mo, ay, sali ako dyan, Without preparation, hindi ho nila tatanggapin niya, lalo doon sa mga labanan nila nung araw. Ay, hindi ho po pwede yun. You need to be, first, you need to be a Greek, and then, pangalawa, you need to undergo a training. Kaya Hebrews 12, verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. Nung binasa ko nga ito, ano ba itong mga balakid na dapat tanggalin? Doon pala sa panahon ng kanilang competition, totally naked pala itong mga
nakikipag-compete, no? Talagang walang suot. Kaya lang pag napapanood natin sa pelikula, parang nakabahag na, no? Pero sa kanila, talagang completely naked. Ibig sabihin, walang sagabal pag nakikipaglaban na. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Hebrews na lahat ng kabigatan, kasalanan, yung mga nakalipas mong kasalanan, yung mga dinadala mo ngayong hirap, alisin mo yan para ang goal mo ay goal lamang na nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam ng Diyos na kung sa Kanya ka lang nakatingin, matutupad mo ang ninanais niya upang makarating mo ang hangganan ng tagumpay sa spiritual na buhay. Alam mo yung mga kasalanan na binabanggit dito, hindi ho kailangan malaking kasalanan, ha? Even the smallest sin, we have to let them go. Pansinin niyo yung isang runner na tumatakbo sa takbuhan. Ang isa sa magiging cause ng kanyang pagdapa or tisod, alam niyo kumisa kung ano? Yung kanyang tali ng kanyang sapatos. Pag yun lumuwag, matitisod na siya, babagal na siya. So what does it mean? Even the smallest sin ay huwag nating baliwalain. See, meron ba tayong mga sintas dyan na hindi nakabuhol ng gusto, na siya nagpapabagal sa atin sa takbuhan ng ating buhay? Okay. Yung ikatlo is, kailangan importante mo mga kapatid, ay kailangan meron tayong focus sa buhay natin. Yung competition natin. Focus yun. Kailangan po natin i-focus yung ating mata sa ating Panginoon. At siya naman talaga ang tutulong sa atin, mga kapatid. Tinatawag ba natin yung resolution? Oh, the focus is talagang ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang resolution is yung ating determination. Kailangan magpatuloy tayo. Oo, talagang mayroong mga hadlang. Kung minsan madadapa ka talaga no? Hindi mo naman maiiwasan. In any competition talaga makikita mo. Minsan nga nung nasa Paris kami, napanood namin yung Tour de France, di ba yung sa bike na ganon. Alam mo, talagang natutumba sila, nagkabuhol-buhol sila, kung baga nag-chain reaction sila. Patakakatot, ang dami-daming tao sa sides nila. Nanonood kami sa TV na lang kasi napakaraming tao doon sa kalye. But you know what? They all stand up and continue the race. At nakakatuwa, palakpakan yung mga tao, sigawan sila. At pagkatapos, binubuhusan pa nila ng tubig yung mga racers. So, walang sinisisi, no? Napansin ko, pag natumba sila, walang sisisihin. Tatayo siya. Tatakbo. Ipipedal niya ulit. Bagamat hirap na hirap sila, tatayo sila. Andun pa rin ang paglaban. Ganon din tayo, mga kapatid. Yun sa athletic competition, sa Christian life, meron din tayo mga pagtisod kung minsan nadadapa din. We get to lose our energy along the way. But then, we have to have a resolution that is to continue to be determined. At yung ikapat nga, we have to yung focus na sinasabi mo, maski na din napanood naman natin, no? yung Tour de France. Yung mga tao, ito na yung dumarating na yung tumatakbo na ng 60 to 70 yung siklista. Gaganunin pa niya yung ulo niya. Oh. Pero hindi nakapokus yung siklista doon sa taong nakaganyan sa ulo niya. Nakapokus siya doon sa pupuntahan niya. Yung mga tao habang nanunood, ano gagawin nila? Sasalubungin pa yung siklista na gano'n. Eh di harang. Di ba malilito ngayon yung siklista? Pero hindi siya, focus niya hindi doon sa tao. Hindi niya gaganon. Just diretso pa rin siya. Tapos palakpakan yung mga tao. Katuwa. Ito ay isang experience sa buhay natin na may matututunan tayo that we have to continue in our Christian life. No, although mayroong mga situations. And another important thing is when we focus our attention to our Lord Jesus Christ. Now, do not compare yourselves to other people, ha. Ito mas mahusay kaysa sa akin. Ito mas mahusay na tumakbo ito kaysa. Or, ikaw hindi. Mas marunong ako kaysa sa iyo. No, don't make any comparison. What is important is andun ang kaisipan mo, andun yung goal mo, nandoon yung iyong mitiin sa buhay, andun yung determination mo, just do it. Just do it. Gawin mo lang yon at bigyan mo ng kaluguran ang puso ng ating Panginoon. So we have to ask ourselves now, ikaw kapatid, ano ba ang focus ng buhay mo ngayon? Kumusta ba yung discipline mo at yung determination mo sa iyong spiritual life? Now, and lastly, we ask ourselves,
Am I pursuing the goal that God has purposed in my life? So wag nating kalimutan na ang goal natin sa buhay natin ito ay magampanan natin ang pinagagawa ng ating We really have to run the race. You know what? Hindi tayo pwedeng umistop dito mga kapatid. Nandirito na tayo, magpatuloy na tayo ayon sa tulong at grasya at pag-ibig ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Closing prayer tayo, Pastor. Diyos amang makapangyarihan, narito po kami at nagpapasalamat na nagbigay ka ng revelation para sa amin upang mapagtagumpayan namin ang pagtuturo sa tulong ng Banal na Espiritu tungkol sa 2 Timothy 2, verse 5, at nakita po namin ang kahalagahan ng isang spiritual life katulad ng isang atleta na nagkaroon ng isang focus na makakamtan niya ang isang prize patungo sa kanyang katagumpayan. Narito po kami, Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng isang buhay na nakikipagbaka na sa tulong mo malalampasan namin lahat ang mga dadaanan namin sapagkat sa tulong mo hahawiin mo ang lahat ng sagabal at sa tulong ng aking kapwa manggagawa, Lord, patuloy kami magsasama-sama, magkakaroon ng teamwork sa bawat isa at ang lahat ng aming gagawin ay isang goal lamang nakapokus sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami sa tulong na gagawin mo sa amin at ang magpagmamahal ng Diyos Ama ay magkakaroon ng kahalagan sa amin sapagkat ma-empower niya kami sa isang bagay na patungo sa kalakasan ng aming spiritual life. At ang grasya ng aming Panginoong Hesukristo ay mag-i-enrich sa amin upang mapamuhay namin ang spiritual na buhay. And of course, ang fellowship ng Banal na Espiritu ay magkakaroon ng protection sa amin upang makamit namin ang prize na gusto ng Diyos na makamit namin hanggang matapos namin ang race na aming tinatawag spiritually. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Have a nice day. 2 Timothy 2:2.